Isang bansa, isang barangay, sabay-sabay. Barangay FM 97.5, forever kabarangay. It is now 1:13 mga kapuso, mga kabarangay. Siyempre ngayon ay March 23, 2024. Ayan, sa mga kabarangay natin, welcome po sa programang Talk to Mama dahil ito ay araw ng Sabado. Tayo po ang magkakasama sa programang Talk to Mama. Ayan, sa mga kabarangay natin dyan, welcome po sa ating programa. At syempre, meron tayong kabarangay dito, mga kapuso, mga kabarangay na nagpadala ng kanyang problema. Ayan, sa mga kabarangay natin, anuman po ang pinagdadaanan ninyong problema, mga kapuso, mga kabarangay, diba? Kailangan nating harapin yan at kailangan nating mas maging matatag sa buhay. Kaya sa mga kabarangay natin dyan, padayon lang, patuloy lang kabarangay. So sa mga kabarangay naman natin na napagdaanan yung ganitong problema or kayo mismo sa sarili ninyo minsan nang dumaan sa ganitong problema na kailangan yung magdesisyon para sa iba, di ba? Sa mga kabarangay natin, ano ba ang inyong ginawang solusyon kung kayo man ang nasa kalagayan ng ating sender? Ayan. So bigyan po natin ng pabidang advice yung kabarangay natin na si Shane, ang ating letter sender. Sa mga kabarangay natin, pwede nyo po kayo-message mga kapuso sa ating text line 0950-738-1028. Again, that's 0950-738-1028. At syempre sa mga kabarangay natin, pwede nyo po akong hanapin. Naka-live po tayo ngayon. Hanapin nyo lang po ako sa inyong mga Facebook. Ayan na nga, live na live po tayo sa programang Talk to Mama. Pwede nyo po akong hanapin mga kapuso, mga kabarangay. Search nyo lang Barangay FM 97.5 Palawan. At syempre sa akin po, Mama Donna 975. That's MAMADONA 975. At sa ating Facebook, Barangay FM 97.5 Palawan. At syempre sa mga kabarangay natin, kung wala po kayong data, pwede pa rin kayo magbigay ng mga pabidang advice sa pamamagitan, mga kapuso, mga kabarangay, ng ating text line 0950-738-1028. Mga kapuso, mga kabarangay, hindi ko na po patatagalin. Umpisahan na natin at babasahin ko na ang problemang ipinadala sa programang Talk to Mama. Mahirap gumawa ng isang desisyon na para sa iba. Dear Mama Donna, tawagin niyo na lang po ako sa pangalang Shane. Mama Donna, may boyfriend po ako. Siya si Kevin. Si Kevin po ay nagbabalak ng mag-abroad this year, Mama Donna. At kailangan niya po kasi ng malaking kita para sa pamilya niya at para sa pangarap niya. Mama Donna, matagal na rin po ang relasyon naming dalawa ng aking boyfriend na si Kevin. Tinanong niya po ako kung okay lang daw ba sa akin na umalis siya o magstay na lang siya dito. Sa totoo lang, Mama Donna, kung ako po ang tatanungin, ayoko po, pero kasi sa pamilya at sa pangarap niya yun . Kaya lang, matatagalan siya doon at alam naman natin na kapag long distance relationship maaaring maraming pwedeng mangyari. At yun ang lubos kong ikinatatakot, Mama Donna, dahil sobrang mahal na mahal ko po si Kevin. Sa totoo lang, kung pwede sana ayoko na magkalayo kami. Mama Donna, nung sinabi ko yun kay Kevin ay sinabi niya na ako daw ang magdesisyon para sa kanya. Kung ano man daw ang maging desisyon ko ay susundin niya at yun na rin ang magiging desisyon niya. Sa totoo lang, Mama Donna, iniisip ko rin yung dahilan ng pag-alis niya na para sa pamilya at sa pangarap niya. Pero sa kabila nun ay iniisip ko rin kung ano ang magiging kahinatnan ng relasyon namin. Bigyan niyo naman po ako ng payo. Ako si Shane, ang inyong kabarangay.
Isang bansa, isang barangay, sabay-sabay. Barangay FM 97.5 forever. Kabarangay, 1:22 na po ng hapon. Ayan na nga mga kapuso, mga kabarangay, no, pinag-uusapan natin yung problemang ipinadala sa atin ni Shane. So kung kayo po ba ang nasa kalagayan niya, nako ano po ang inyong gagawin? Yan. Eto na, nandito na tayo sa isa sa kailangan natin decision making. Ayan. Sa mga kabarangay natin, it's either asawa nyo, karelasyon, di ba, boyfriend, girlfriend, jowa, o ano pa man. Mga kapuso, mga kabarangay, naranasan nyo na ba to? Yung, sige, ikaw na lang yung magdesisyon. Okay lang naman eh. Parang kung ano yung magiging decision mo, yun na rin yung magiging decision ko, di ba? So sabi nga ni Shane sa atin mga kapuso, mga kabarangay, mahirap palang gumawa ng isang desisyon na hindi para sa sarili mo kundi para sa iba, 'di ba? So sabi niya, meron siyang boyfriend mga kapuso, mga kabarangay. Etong si Kevin. Nagbabalak daw na mag-abroad this year. Sabi niya Mama Donna, need niya ng malaking kita para sa family and at the same time para sa pangarap. So sabi niya, tinanong niya po ako, Mama Donna, kung okay lang daw ba sa akin na umalis siya o hindi. So sabi niya, kung ako ang tatanungin, Mama Donna, para sa akin ayoko. Kasi ayoko ng LDR na relasyon. And ayoko din na malayo siya or malayo kami sa isa't isa. Sabi niya, pero kasi Mama Donna, para sa pamilya at pangarap niya yun eh. Kaya lang, matatagalan po siya doon at eto na, pwedeng maraming mangyari. Sabi niya, kung pwede sana, ayoko na magkalayo kami. At sinabi rin daw sa kanya mga kapuso, mga kabarangay nito ni Kevin na, sige ganito, kung ano man yung maging desisyon mo, yun din yung magiging desisyon ko. So meaning, kung papayag si Shane na mag-abroad, itong si Kevin, tutuloy siya. Pero kung hindi pumayag si Shane na hindi umalis at hindi mag-abroad si Kevin, walang aalis. Hindi siya tutuloy. So ayun mga kapuso, mga kabarangay, kung tayo daw ba ang nasa kalagayan ni Shane ngayon? Halimbawa, meron tayong karelasyon, boyfriend, girlfriend, at mag-a-abroad. Papayagan ba natin o hindi? Yan. Sa mga kabarangay natin, at bakit, diba? Sa mga kabarangay natin, pwede po kayo magbigay ng inyong mga pabidang advice sa ating text line 0950-738-1028. And of course, sa ating Facebook, naka-live po tayo ngayon mga kapuso, mga kabarangay. Hanapin nyo lang, Barangay FM 97.5 Palawan. At sa akin po, Mama Donna 975. Naku, mahirap namang desisyon yan, no? Kasi mga kapuso, mga kabarangay, naisip ko kanina, if that for his family, kay Kevin, diba? Kung para sa pamilya ni Kevin, nagpaplano siyang umalis, kapag hindi pumayag itong si Shane at aware yung family niya na siya yung dahilan, may possibility na baka magalit yung family ni Kevin sa kanya, diba? Ngayon, kung papayagan niya naman, tama din naman siya na maraming pwedeng mangyari dun sa sobrang tagal na taon na hindi sila magkikita, 'di ba? Alam naman natin kung gaano kahirap ang magkaroon ng long distance relationship. So ngayon mga kapuso, mga kabarangay, isa pa sabi nga ni Shane, hindi niya raw kaya na magkalayo silang dalawa. So eto na nga, shoutout po sa lahat ng mga kabarangay natin. Kay Ashley, sabi niya, hello Mama Donna. Hello sa'yo dyan. Ashley talaga. Parang Ashley na pina-arte, no? Okay, sabi niya, good afternoon Mama Donna. Shoutout sa biyahe ng modern jeepney or minibus. Ayan. Marikina, Pateros via Pasig. Okay, plate number NGM1652. Shoutout, magandang hapon po and happy listening. Happy watching din. Magandang hapon po. At syempre sa lahat ng mga kabarangay natin, kung napagdaanan nyo po yung ganitong problema, mga kapuso, mga kabarangay, no? Ano ang inyong ginawa? Text lang po, 0950-738-1028. Syempre, pwede nyo po kayo message, i-PM nyo po ako or mag-comment kayo ng inyong mga advice. Sa ating Facebook Live, Barangay FM 97.5 Palawan, at sa akin, Mama Donna 975. Hello to Reza May de la Torre. Sabi niya pa, shoutout Mama Donna, yung mga taga-Iwahig. Okay, shoutout po sa mga taga-Iwahig. Magandang hapon. Kay Richard Colayo II, Mama Donna, magandang tanghali. Pa-shoutout sa operator namin na si Marnel Sagala na hindi ko po nabilhan ng kanin at ulam lang. Okay, kawawa din. Okay lang yan, pre. At least may ulam. Okay na yun. Kesa walang ulam, no?
Kay Jillian Lumbag, Mama Donna, pabati lang po sila Kuya Jed Abigay and si Nika Lumbag. Sweet na sweet silang dalawa. Okay, palayuin mo, baka masaktan ko yan. Charot lang. By the way, Jillian nga po pala ito ng San Manuel. Okay, thank you. Hello po sa inyo dyan. Shoutout kay Pilayo Monares Jr. Good afternoon. Right mga kapuso, mga kabarangay ha, bigay po kayo ng inyong mga pabidang advice para matulungan natin ang kabarangay natin na si Shane. Mahirap nga naman kapag naipit ka na ikaw yung kailangang mag-decide para sa future niya, sa family at sa future nyo ring dalawa. So kailangan mga kapuso, mga kabarangay maging matalino itong kabarangay natin na si Shane, no? Kasi kailangan niyang panindigan whatever man yung kanyang magiging relasyon I mean decision. Diba? So mga kabarangay natin, text lang 0950-738-1028. Programang Talk to Mama pa rin po. Tayo ay magkakasama hanggang alas 3 ng hapon. Riz na 128. Dito pa rin syempre sa Barangay FM. Forever. Isang bansa, isang barangay, sabay-sabay. Barangay FM 97.5 forever. Kabarangay 1:39 ng hapon. Pinag-uusapan pa rin natin. Ako naman talaga, eto na, ang hirap talaga, no? Kapag magdidesisyon tayo ng ganito, ang hirap-hirap magdesisyon. Sa mga kabarangay natin, ano ba ang mas pipiliin nyo magstay sa inyo yung taong mahal nyo? O payagan nyo na mag-abroad muna kasi para sa future din naman at sa pamilya, di ba? So sa mga kabarangay natin, ano ba ang dapat gawin ng kabarangay natin na si Shane? Kahit ako, ito talk to papa ko rin talaga to. Kasi nakakalito, di ba? Kasi kung sarili mo lang yung papakinggan mo, magiging selfish ka kasi isipin mo lang yung sarili mo, di ba? Pero once na sumagi na naman sa isip mo na that's for his family, di ba? And for his future, malilito ka na naman lalo nun. So sabi dito ni Maki Ridoma, Mama Donna, pa-shoutout naman po kami dito, nakikinig, walang sawang sumusuporta. Oy, salamat sa inyong suporta. Shoutout kay Aljun Sola and kay Alvin Alcantara Malyari, kay Macmac de la Fuente. Hello sa inyo dyan, good afternoon and happy listening. Ayan, sa inyong lahat dyan, magandang hapon. Mga kapuso, mga kabarangay, you can message me sa aking Facebook, Barangay FM 97.5 Palawan. And sa akin po, Mama Donna 975. Sabi dito, para sa akin, Mama Donna, sabihin mo na sa boyfriend mo. Kung ako ang tatanungin mo, ayoko ng LDR. At ayoko rin na ako ang sisisihin ng pamilya mo. Nasa sayo ang desisyon. Ate, hindi ka pwedeng magdesisyon dahil hindi pa kayo mag-asawa. Yun. Lalo na ang paglayo niya ay para sa pamilya niya. Hindi para sa future niyo. Aray, grabe naman. Na-real talk. Sabi niya, hayaan mo siyang magdesisyon para hindi ka masisi ng family niya. Salamat, Mama Donna. Hello kay JJ Maceda. Ganda ng point mo in fairness. Oo nga naman, di ba? Hindi pa kayo mag-asawa. Pero kasi, ang nakakalito rin dito, binigyan siya ng ng karapatan ng boyfriend niya na, sige, ikaw yung mag-decide. Kung ano yung maging decision mo, then yun na rin yung magiging decision ko, di ba? Sabi dito ni Julian, ang ginawa namin ng asawa ko nung mag-boyfriend-girlfriend kami, nag-civil wedding kami. Then, nag-ipon muna siya. After a year, sumunod ako. Konting tiis lang, pero hindi na kailangan na magkaroon ng pagsisisi dahil pag pinigilan mo si boyfriend mo para sa pangarap at sa pamilya niya para makatulong. Okay, hello sa dyan. Magandang hapon and happy listening. Okay, sabi dito, I always believe in love wins. Kaya kung sila talaga in the future, sila talaga. If I were Shane, mas iisipin ko yung future ng family ng boyfriend ko at yung future namin. Aanhin ko naman na magkasama nga kami, pero nga naman. Diba? Sabi niya, iilan lang ang nabibigyan ng chance na makapag-work abroad. Tama. Sabi niya, kung kaya ako sa'yo, payagan mo na, saka mo na isipin yung mga bagay-bagay na hindi naman nangyayari. Panghawakan mo yung pagmamahal nyo sa isa't isa at ang magiging future nyo kung sakali man na kayo talaga. Ayaw mo nun? Lagi kang may balikbayan boxes?
Pengi kami ni Mama Donna chocolates ha. Ay, char. Pero true ha, hingi kami chocolate. Namimiss ko na kumain ng chocolate. Okay, sabi niya, pero yun na nga, hayaan mo na siyang makapag-abroad para na rin naman yun sa magiging future nyo. Hi nga pala kay Mama Lorraine dyan sa Tinigiban. Thank you, Nathalie Diego, sa iyong napakagandang pabidang advice. Ayan. Eto, magiging ano na rin to sa'yo, eye-opener na, ay oo nga pala, hindi pa kami mag-asawa. Diba? So, bakit ako magdidesisyon para sa kanya? Pero since binigyan ka rin naman ng karapatan ng boyfriend mo na magdesisyon, then kailangan maging maganda at maging maayos yung decision nyo, diba? Sa mga kabarangay natin, sa mga kapuso natin out there, kapag nagkakaroon tayo o gumagawa tayo ng decision making, kailangan hindi lang sarili natin yung makikinabang, diba? Kailangan it's for all, diba? Sabi dito, payo ko lang po sa sender, ikaw ang magdesisyon kung yon ay makaalis. Malamang yung relasyon niya na inalagaan dahil sa pag-alis niya dyan, masisira. Kasi ang tukso, hindi maiiwasan. Oh! Kaya, kung ako sa'yo, wag mo siyang payagan. Thanks, Mama Donna, si Elaine ng Rizal. Eto na. Okay, meron na tayong isa sa ayaw pumayag. Okay, pabati lang po dyan sa Puerto yung magaganda kong ate na nagtatrabaho dyan sa Unitap, si Ate Trishan and to Ate Daisy sa may Tinigiban. Shoutout lang po sa may Mavel Store, yung kaibigan ko na nagtatrabaho si Kaugok Vlogs po ng Dumaran. Okay, hello sa'yo dyan, magandang hapon. Sabi ni 078, Mama Donna, bakit po kaya hindi na lang siya sumama abroad? Hindi ko rin alam kabarangay pero baka may certain reason, 'di ba? Kung bakit hindi siya pwedeng sumama at kung bakit ayaw niya. Sabi dito, Mama Donna, bakit kaya hindi na lang din siya sumama sa abroad? By the way, Viol nga po pala ng Inagawan. Di rin natin alam kabarangay ayun lang yung pinadala niyang details Baka nga, katulad ng sinabi ko kanina, may certain reason, 'di ba? Kaya hindi rin siya pwedeng pumunta abroad. Siyempre, hindi pa naman sila kasal and may kani-kanila pa silang pamilya na siguro pareho nilang binubuhay, diba? Sabi niya, kung ako sa'yo, sender, payag ka na lang na umalis siya. Dahil kung kayo talaga, kahit long distance relationship pa sila. Okay, 526, magandang hapon and happy listening. Mga kapuso, mga kabarangay, ano pong masasabi ninyo sa ating problemang pinag-uusapan? Ako, mag-message na po kayo. Text lang 0950-738-1028. Siyempre, pwede rin po sa ating Facebook, Barangay FM 97.5 Palawan. At sa akin po, Mama Donna 975. Pinag-uusapan natin again ang problema ng kabarangay natin na si Shane. Ayan. So, meron siyang boyfriend, kapuso. Itong si Kevin, gustong mag-abroad for his family and for the future, diba? So, sabi niya, Mama Donna, sa totoo lang po, ayoko na umalis si Kevin at ayoko po ng long-distance relationship. Pero iniisip ko rin po na para yun sa future niya and para yun sa family niya. Ngayon, Mama Donna, hindi rin maalis sa isip ko yung mga possibility na pwedeng maging way para masira yung relasyon namin. Sabi niya, kasi matatagalan po siya doon. Sabi niya, sa totoo lang, kung pwede lang, ayoko na magkalayo kaming dalawa. So, sabi niya, kung ano man yung magiging desisyon ko, yun din yung magiging desisyon niya. So kapuso, kabarangay, it's either ang maging desisyon niya ay go, then mag-go itong si Kevin. Or, kung hindi siya papayag, magsistay na lang si Kevin dito. So, kung kayo ba si Shane, ano ba ang gagawin ninyo? Sa mga kabarangay natin, text lang po, 0950-738-1028. Shoutout pala natin yung mga kabarangay natin dyan sa Caltex Irawan. Hello sa inyo dyan. Kay Sir Dan, Kent, Usop, and to Ate Daisy at kay Ate Peds. Hello sa inyo dyan. Kay Ate Jo, magandang hapon. Once again to Sir Dan, kay Kent Usop, kay Ate Daisy, and kay Ate Peds, at kay Ate Jo. Hello sa inyo dyan. O, trabaho na tama ng chess miss. Charot lang. Hello sa inyo dyan. Magandang afternoon and happy listening. 147, tuloy-tuloy tayo mga kapuso, mga kabarangay. Bigay lang po ng inyong mga pabidang advice. Programang Talk to Mama with Mama Donna. Forever. Isang bansa, isang barangay, sabay-sabay. Kaya sa mga kabarangay natin dyan na may pinagdadaanan, maghintay ka lang kabarangay, di ba?
hindi palaging tag-ulan. Minsan, tag-init din, ha? Sa mga kabarangay natin na nakatune in pa rin sa atin ngayon, isang masayang hapon sa inyo mga kapuso, mga kabarangay. Hindi palaging masaya ang buhay. Minsan, dumadating talaga tayo sa mga problema, kabarangay, no? So, kung ano man po ang pinagdadaanan nyo, mga kapuso, mga kabarangay, tuloy lang, di ba? Hindi problema ang makakapagpahinto sa atin. Yorn. Sabi dito, Mama Donna, payo ko lang po, nakadepende, sorry, wag nyo po muna ako tawagan, kabarangay, ha? Ayan. Mama Donna, payo ko lang, nakadepende po yan sa gaano kalaki ang tiwala niya sa boyfriend niya. Okay, kala ko naman kung ano lang. Sabi niya kung minsan natukso na sa babae, wag niyang payagan dahil marupok siya. Diba? So aminin niya dito, kung merong history ng panloloko sa relasyon nilang dalawa, wag niyang papayagan kasi marupok. So sabi niya, ano pa kaya kung malayo na yung boyfriend niya, diba? Pero kung makikita niya na may konting sama ng loob yung BF niya at hindi niya pinayagan, hayaan niya na magdesisyon yung boyfriend niya dahil sa huli, sa yung pag-aawayan nila pagdating ng araw. Sa huli, yun din daw yung pag-aawayan nila pagdating ng araw. Sabi niya at baka isumbat sa kanya ng boyfriend niya. Sabi nga kung kayo talaga. Thanks, Mama Donna. Okay, hello sa dyan, Bricks. Magandang hapon and happy listening. Thank you sa inyong pabidang advice. Sabi dito, payagan niya na yung boyfriend niya na mag-abroad. Okay, asa na yun? Mali daw yun yung isa. Okay, ito. Hello, Mama Donna. Advice ko lang para sa sender. Payagan niya yung boyfriend niya na mag-abroad. Sabi nga ng boyfriend niya ay para sa future. Meaning, kasama na siya sa future na yon. Kakilig naman yung ganun, no? Sabi niya, yun ay ang ikakaganda na rin ng buhay nila at ng pamilya ng boyfriend niya. At para na rin sa kanilang dalawa. Sabi niya, dapat ay ipagpasalamat niya na matured ang boyfriend niya sa ganyang bagay. Oo, no? Mas maganda na magkaroon tayo ng karelasyon na mas matured sa atin. Ewan ko lang ha, sa akin kabarangay, mas okay yun yung ganun eh. Kasi matured ako eh. Matured akong mag-isip, matured akong magdesisyon. Though hindi naman sa lahat ng bagay, pero there are times na gusto ko na firm yung decision na ginagawa ko. Kaya mas gusto ko na maging karelasyon yung mas matured sa akin. Pabebe ako eh. Yun pala yun. So sabi niya dapat siya pag dapat siya pa ngayong mag-encourage dito sa boyfriend niya. Kasi kahit long distance relationship pa, kung kayo talaga kung mahal nila ang isa't isa at may tiwala sa bawat isa. Sabi niya, sila pa rin yan sa bandang huli. Sayang kasi yung opportunity na minsan lang dumating sa buhay. Kaya girl, be matured. Shoutout Mama Donna, ako ba Agri Trading Bigasan, always po nakikinig sa inyong station. Thank you po. Hello sa iyo dyan, Ashley, magandang hapon and happy listening. At syempre sa lahat ng mga kabarangay nating nakatune in pa rin sa atin ngayon. Daming pabidang advice. Nako, yari ka Shane. Hati-hati na kabarangay, di ba kanina merong ayaw pumayag, wag daw pumayag kasi masisira ang relasyon. Eto naman may nagsabi na payagan mo kasi kasama ka naman sa future, di ba? Eto sabi ng isang kabarangay natin, hello Mama Donna, advice ko lang po para sa sender. Regardless kung binigyan ka ng karapatan ng boyfriend mo na magdesisyon para sa sarili niya. Kinabukasan niya at ng family niya ang nakasalalay. Hindi lahat nabibigyan ng chance na makapag-abroad. At hindi naman habang buhay ay nasa abroad siya. Be practical. Bigyan nyo ng pagkakataon na guminhawa ang buhay ng boyfriend mo at ng pamilya niya. Kasi sa huli, kung kayo naman yung magkakatuluyan, kasama ka ring mabibigyan ng magandang buhay. Thank you, 399. Magandang hapon. Correct, di ba? Sabi nga sa'yo ng isang kabarangay natin kanina maswerte ka kasi meron kang karelasyon, meron kang boyfriend na very matured and sinisecure talaga at gusto na magkaroon ng magandang future, di ba? Sa ngayon, bihira yung mga ganyang mindset, lalo na ng ibang lalaki, di ba? Sabi dito, good PM, Mama Donna, pabati naman sa anak ko makulit and sa asawa kong nag-i-ehersisyo. Grabe naman yung exercise mo. Paalas 2. Matindi. A minute before 2 o'clock, nag-exercise. Mactan po ng San Manuel. Hello sa iyo dyan. Ako, hindi kaya tumaas yung BP mo. Magandang hapon and happy listening. Sa mga kabarangay natin, keep on texting ng inyong mga pabidang advice.
Pinag-uusapan pa rin po natin yung problema ng kabarangay natin na si Shane, no? So, text lang po mga kapuso, mga kabarangay, 0950-738-1028. Shoutout po sa lahat ng mga viewers natin. Dami nating comments sa ating Mama Donna 975. Hello to VP Lourdes Domingo. Pa-shoutout watching from bahay namin. Ang daming labahin. Okay. Dads yung Liv's Pizza ha. Merienda. Wow. Ay pa merienda. Punta ako dyan. Merienda din ako. Charot lang. Hello sa inyo dyan. Magandang hapon and happy listening. Okay, habol natin to yung isa. Meron pa dito. Ang dami sa babae. Pero sayang to. Galing kay Joker and Kicker. Maganda ka pa sa tanghali, Mama Donna. Nax. Parang ano naman eh. Sabi niya, pabidang advice ko lang para kay Sender. Siguro, kung para sa akin, ipayagan mo na mag-abroad. Kasi para naman sa kinabukasan niya at ng pamilya niya. Siyempre, para na rin sa inyong dalawa. Tungkol naman sa magiging LDR, kailangan lang lakasan ng loob mo at tiwala sa isa't isa. Maraming salamat, Mama Donna, pa-play ng song ng Hihinayang. Thank you. Hello sa iyo dyan. Mga kapuso, mga kabarangay, eksakto alas 2 ng hapon. Pinag-uusapan pa rin natin ang problema ng kapuso natin na si Shane. Tuloy-tuloy po text lang 0950-738-1028. Kasama pa rin si Mama Donna sa programang Talk to Mama. Dito lang po yan sa Barangay FM. Forever. Isang bansa, isang barangay, sabay-sabay. Barangay FM Nari 7.5 forever kabarangay. Yan nga mga kapuso, mga kabarangay, no, pinag-uusapan pa rin natin ang problema ni Shane na ipinadala dito sa ating programang Talk to Mama. Sabi dito, wait lang, may na-wrong sent na naman sa atin, hindi ko nababasahin. Sabi dito, Mama Donna, para kay Sender, kung meron lang ding magandang trabaho yung boyfriend niya dito sa Pilipinas, better na magstay na lang dito. Pero kung wala lang din namang trabaho or sapat lang sa pang-single, same lang sila na mahihirapan. Oo. Sabi niya, payagan niya na lang yung boyfriend niya para makapag-ipon para sa kanila and sa family niya. And sa una lang naman, masarap ang pagsasama, pero kapag nagka-problema na sa pera, affected lahat, pati magiging buhay nila. Yes, correct ka barangay, di ba? Sabi niya, tiwala lang sa isa't isa para maging stable ang relationship kahit na maging LDR sila. 185, thank you so much sa iyong napakagandang pabidang advice. Ayan, hello sa iyo dyan, magandang hapon. Mama Donna, pabidang advice para kay ate, hayaan niya na lang daw yung boyfriend niya. Si Jeremy na lang ang mag-aalaga sa'yo. Pag sure lang muna na naaalagaan niyo yung sarili niyo bago kayo mag-alaga ng iba. Kasi yung iba sobrang daming inaalagaan. Pati yung alaga na ng iba, gusto pa nilang alagaan, no? Sabi dito para sa Sender, sa totoo lang, wala tayong right para mag-decide para sa buhay ng ibang tao. Maswerte ka at binigyan ka ng right na mag-decide for his future. Pumayag ka dahil para sa kinabukasan niya at ng pamilya niya yon. Ikaw yung maiiwan niya ay gumawa din ng sariling buhay habang magkalayo kayo. Sabi niya, mag-focus kayo sa sarili at sa pamilya niyo, di ba? Makakaipon kayo parehong dalawa. Yes, correct. Sabi niya, gumagana ang LDR kung may tiwala kayo sa isa't isa. Mahal nyo ang isa't isa at higit sa lahat, tapat kayo sa isa't isa. Mahirap, pero in reality, kailangan nating maging praktikal, lalo na isang tuka lang naman tayo na nagsusumikap at mapabuti ang kalagayan ng bawat pamilya. Malay mo, kunin ka din niya at magsama kayo sa kung saan siya mag-a-abroad. Keep praying lang, si God ang mag-guide sa inyo basta nasa center siya ng inyong relasyon. 466, magandang hapon and happy listening. Ayun na nga mga kapuso, mga kabarangay, no? Sa bagay, marami na rin naman tayong naririnig. It's either negative or positive ng relationship na LDR, 'di ba? So para sa akin, depende lang talaga yan kung paano nyo i-handle. Merong mga long distance relationship na nag-fail and meron din namang naging successful. So, depende sa inyong dalawa yan, kabarangay. Kasi kayo naman din yung talaga magde-decide for yourself and for your relationship. Sabi dito, hi Mama Donna, para kay Sender.
Kung ako sa'yo, te, payagan mo na lang yung boyfriend mo. Para din naman yan sa inyo at higit sa lahat, sa family ng boyfriend mo. Baka kasi kapos din sa buhay yung family niya at saka isipin mo, Ate Sender, na pag hindi mo siya pinayagan, sa huli, baka ikaw ang masisi. Masisi niya at ng pamilya niya. Kung sakaling magkatuluyan kayo bago, nagkasamaan kayo ng loob o nag-away, lagi niyang ipapamukha sa'yo na ikaw kasi hindi mo ko pinayagan mag-abroad hindi sana, hindi tayo naghihirap. Oo nga naman. May point din. Ngayon, kaya kung ako ikaw, payagan mo na kung talagang kahit gaano pa siya kalayo sa'yo, kung kayo pa rin talaga sa huli. O makakagawa man siya ng kasalanan sa'yo, okay lang kasi sa'yo din naman siya uuwi pagbalik ng Pinas. Okay. Sabi niya, 2 taon, te. Saglit lang yan. Salamat, Mama Donna. Pabati yung boss namin, Annalyn Diaz, Adaminda, and pa-request ng song Bigay ng May Kapal. Ayun. Thank you so much, Madam Richie ng Jaja's Bake Shop. Maraming salamat. Pabati kay Randy Alarcon sa Tinigiban. Ang lakas ng radyo. Okay. Hello po, magandang hapon. Shout out kay Randy Alarcon ng Tinigiban. Hello kay Jail, tama ba? Okay, magandang hapon sa iyo dyan and happy listening. Ayun na nga mga kapuso, mga kabarangay, no? Talagang mahirap mag-decide kapag naipit ka na dun sa pagmamahal o hayaan mo na lang na iwanan ka muna niya ng panandalian. Well, hindi ka naman niya iiwanan sa relasyon Iiwanan ka lang niya physically. Kasi syempre, magkakalayo kayo, di ba? Pero kayo pa rin naman Sabi dito pa, shoutout Mama Donna, yung mga kasama ko, Clydin Fashion Boutique na lagi po nakatune in sa inyo. Si Yolanda Dayap and to Michelle Yuseris, Ann Arabe. Thanks, Mama Donna. Hello to Brian sa Kamay. Shoutout po kami dito sa Barangay San Pedro. Always nakikinig. Hello sa mga kabarangay natin sa San Pedro. Mama Donna, pabati naman po sa Westcom. Nagtatrabaho sa foreman namin, si Foreman Simbahon. Thank you, Mama Donna. Hello to Tads Magro. Good afternoon. Ayan, may pabidang advice dito. Ay, wait lang. Nasaan na yun? Okay, ito muna. Hello to Ana Marie Magalso. Mama Donna, pabati naman dyan sa kamag-anak ko sa Santa Lourdes. Stay safe and stay healthy. Si Ana po ito ng Tinigiban. Thank you. Hello sa iyo dyan. Magandang hapon. Ayan, isa-isang comment lang po mga kapuso, mga kabarangay. Mababasa din natin yan siya. Sabi dito, merong pabidang advice dito kanina Shout out watching from North Cotabato. Okay, magandang hapon po and happy listening. Doon ata yun sa Barangay FM. Check natin. Check mo. Okay, hello to Jaime Palay and kay Joanne. Ano to, Itchage. Good PM, Mama Donna. Ito, nasa Barangay FM pala. Advice ko lang po para kay Sender, ipayagan niya yung boyfriend niya na mag-abroad. Para naman sa pamilya niya yun habang binata pa siya ay makatulong na muna sa pamilya niya. Sabi niya habang hindi pa kayo nag-aasawa, keep in faith lang and trust at the end para sa future niyo rin naman yung pangingibang bansa niya. Kasi kung talagang kayo, kayo talaga yan. Ito na, no? Ilang beses ko nang naririnig yung word na kung kayo talaga, kayo talaga, kabarangay, no? Yun naman din kasi talaga walang makakapigil kung kayo talaga yung itinadhana. Sabi niya dito, makakaipon at makakatulong ka rin muna sa pamilya mo. Then, pagbalik niya, bago kayo mag-settle down. Nangyari na rin sa akin yan, Mama Donna. 3 years sa Japan, tumulong siya sa family niya and ganun din ako. Pagbalik niya, nag-settle down na rin po kami. At least, nakaipon na kami para sa kasal and meron na kaming house and lot. Trust the process. Wow, galing. Hello sa iyo dyan. Magandang hapon po kay Madam Joanne Itchage. O, diba, meron tayong mga kabarangay na napagdaanan yung ganyang problema. And now, they are successful sa kanilang buhay pag-ibig, diba? Kasi sila talaga yung itinadhana So, hindi natin mapipigilan yan. Malay mo, Shane, kayo ganun din, diba? 221 kabarangay, keep on texting sa ating text line 0950-738-1028. Programang Talk to Mama, kasama pa rin po si Mama Donna sa Barangay FM. Forever.
Isang bansa, isang barangay, sabay-sabay. Those Renz Verano, kahit konting pagtingin. Ganun naman no, kapag mahal na mahal mo ang isang tao, kahit konting pagtingin lang, okay na, di ba? Kahit konting attention, konting oras, okay na. Sa mga kabarangay natin, 5:28, 2:28. Bakit malalasing ko na kaagad? Grabe naman. Gustong-gusto ng mabilis na oras. Sabi dito, magandang hapon, Mama Donna, kung ako kay Sender, payagan niya na mag-abroad yung boyfriend niya. Para naman makatulong sa family niya, lalo na kung maganda naman ang offer sa kanya abroad. I-grab niya na. Alam naman natin kung nandito sa Pinas, sakto lang ang kita. Samantalang kapag nasa abroad, makakatulong na siya na makaipon pa. Mahirap ang LDR sa una. Syempre, lalo na kung hindi kayo sanay na magkalayo, pero tiwala sa isa't isa ang kailangan at sa panahon ngayon, hindi na mahirap, lalo na may video call. Yes, marami ng social media platforms na pwedeng gamitin, 'di ba? Marami ng application na pwedeng gamitin na feeling nyo hindi na kayo mawawalay sa isa't isa. Sabi niya noon nga, sulat-sulat lang. Ngayon, pag na-miss mo, chat mo lang o video call. O, diba? Masasanay din kayo. Dapat hindi mawala yung time nyo sa isa't isa kahit LDR para iwas tukso. From Rose. Thank you, Rose. Hello sa'yo dyan. Magandang hapon and happy listening. Ganun talaga, kabarangay, no? Yung tukso, naandyan lang yan. Nasa gilid-gilid lang. Sabi dito, hello Mama Donna, payo ko lang para sa Sender, payagan mo na yung boyfriend mo. Oo, mahirap, malayo kayo sa minamahal nyo or malayo kayo sa minamahal nyo. Pero para na rin yun sa inyo, tulad ko, malayo din kami ng boyfriend ko. Nandito ako sa Palawan at siya ay nasa Manila. Sabi niya dahil sa work. Pinayagan ko siya basta lang hindi mawala ng contact yung bawat isa. Kasi kung mahal nyo ang isa't isa, tiwala lang. Oo, malungkot ang malayo, sa boyfriend mo or malayo sa boyfriend mo. Pero, maiintindihan mo siya kasi kapag nagmahal ka, lahat ng paghihirap mararanasan mo bago ka magiging masaya. Ayan. From Je. Okay, hello sa'yo dyan, Je. Ba't ngayon puro paghihirap yung akin? So, kailan ako magiging masaya, ha? Hello sa'yo dyan, magandang hapon and happy listening. Mga kapuso, mga kabarangay, keep on texting na inyong mga pabidang advice. Naku, malapit na pala tayo sa ating final stretch, kaya mag-text na po kayo 0950-738-1028. At syempre pwede rin po sa ating Facebook, hanapin nyo na yan. Or i-message nyo na po ako, Barangay FM 97.5 Palawan. At sa akin po, Mama Donna 975. It is now 2:31. Isang bansa, isang barangay, sabay-sabay. That was Gino Padilla, kabarangay, closer you and I. Sa mga kabarangay natin, nagbabalik tayo is now 2:47 in the afternoon. Kasama pa rin syempre si Mama Donna. Sa mga kabarangay natin, pwede nyo pa rin po kayo message mga kapuso, mga kabarangay sa ating text line 0950-738-1028. Pwede rin po sa Barangay FM 97.5 Palawan at sa akin po Mama Donna 975. Hello to Tads Magro. Sabi niya, Mama Donna, pabati naman po kami sa Westcom nagtatrabaho and yung foreman namin, Simbahon, thank you po. Okay, hello to Richard Nimenyo. Shout out daw. Okay, kay Vinci Yuki. Sabi niya, magandang hapon Mama Donna, pabidang advice ko lang po. Okay lang naman po kung meron kang ka-LDR. Hindi naman kasi ibig sabihin na malayo sa'yo ay meron ng iba. Pero kung ayaw mo na mag-abroad ang boyfriend mo, ikulong mo sa bahay yung boyfriend mo. Huwag kang papayag hanggat hindi ka niya sinasama. Charot. Si Kim po ito ng Westcom. Okay, hello sa'yo dyan. Magandang hapon. Mama Donna, pabidang advice ko lang. Okay, yun din yung kanina. Isa-isa lang po mga kapuso, mga kabarangay, mahina ang kalaban. Hello sa inyo dyan. Mukha lang kung dalawa pero isa lang po talaga ako. Ayan, sa mga kabarangay natin ha, pinag-uusapan pa rin natin ang problema ng kabarangay natin na si Shane. Okay, punta muna tayo sa ating text line. Hanapin nyo lang po Barangay FM 97.5 Palawan. At sa akin po Mama Donna 975. Ayan, pwede rin sa Mama Donna Palawan. Depende sa inyo mga kapuso, mga kabarangay kung saan yung gusto, no? Kayo na magdesisyon. Kaya nyo yan.
Okay, sabi dito sa ating Facebook. Asa na yun? Okay. Sa aking Facebook fan page, Mama Donna, para po sa akin, wag niya na pong payagan yung boyfriend niya kasi maraming tukso. Pag natukso yan, hiwalay kayo. Okay, okay dyan. Magandang hapon, Johnny. Good afternoon and happy listening. Grabe naman. Ang nega-nega naman yan. Wala tayong magagawa kabarangay kung yun talaga yung yung nakatadhana na hindi talaga sila para sa isa't isa, di ba? And wala rin tayo, mas lalong wala tayong magagawa kung sila talaga yung nakatadhana, no? Sabi dito, Mama Donna, para sa sender, kung ikaw ang magdidesisyon para sa kanya, sure ka ba na hindi ka magsisisi sa huli? Kasi ano man ang maging desisyon mo, ano man ang magiging desisyon mo, baka ikasira niya pa. Okay, pabati lang Mama Donna, si Eva nakikinig po. Hello sa iyo dyan, magandang hapon. Yun ang kabarangay, ang mahirap kapag tayo nagdidesisyon para sa iba. Kasi hindi naman tayo ganun kasigurado. Hindi naman natin alam kung ano yung magiging future, di ba? Maraming mga possibility kapag pinayagan niya and marami ring mga possibility na mangyari kung hindi niya man papayagan. Nakakalito naman din talaga, no? Ay, pag-ibig. Alright, sa mga kabarangay natin, naka-live pa rin tayo, Barangay FM 97.5 Palawan. At sa akin po, Mama Donna 975. Naku, magpadala na po kayo ng inyong mga mensahe. Hello to George Apil. Hello, Mama Donna. Ang ganda naman ng naka-white. Wow. Ako lang to. Baka may ibang naka-white dito, ha. Naku, sinasabi ko sa inyo. Magandang afternoon, Mama Don. Pa-shoutout kay Alwira Jelay ng Tagboro. Si Josh po ito. Okay. Sabi dito ni George, payagan mo na. Dollars yun. Real talk yan. Okay. Hello sa iyo dyan. Magandang hapon. Oo rin, di ba? Oo rin naman. Mama Donna, pa-shoutout yung mga kasama ko sa Clydeen Fashion Boutique. Lagi po naka-tune in sa inyo. Okay, hello po. Magandang hapon sa inyo dyan and happy listening. At syempre sa lahat ng mga kabarangay natin na nakikinig pa rin sa atin ngayon, isang masayang hapon sa inyo mga kapuso, mga kabarangay. Ayan. Sa mga kabarangay natin, text lang 0950-7381028. Malay nyo maihabol pa po natin. At syempre nakalive pa rin tayo, Barangay FM 97.5 Palawan. Okay, sabi dito, Mama Donna, kung ako sa kanya, ipayagan niya na lang. Kasi kami ng boyfriend ko dati, LDR din. Nag-work din po siya pero hindi sa ibang bansa. Pero naranasan ko na maging LDR at awa ng Diyos, hindi rin po siya nagloko. From Sang. Okay, hello sa iyo dyan, magandang hapon. O diba, maswerte kayo mga kapuso, mga kabarangay, na gano'n na meron kayo mga partners na kapag nagbitaw sa inyo ng promise na kung ano man yung promise na yon, tinutupad hanggang dulo, di ba? So, panghawakan nyo yung mga partners nyo na gano'n at bigyan nyo sila ng halaga, ng value. Mga kapuso, mga kabarangay, naku, wala na tayong oras, no? Kailangan ko na pong magbigay ng aking pabidang advice. Pero bago yan, sabi dito, Mama Donna, pabati naman si Uncle Kadon habang nakikinig sa inyo. Okay, thank you. Hello sa inyo dyan, magandang hapon. Alam mo kung para sa akin lang, Shane, no? Eto kasi, kailangan nating maging practical sa buhay. Di ba palagi nga nating sinasabi na hindi lang dapat puso yung pinapairal natin when we're going to decide, di ba? Kung magkakaroon man tayo ng isang desisyon na kailangan nating gawin, mas mahalaga na pagganahin natin yung ating isipan. Kasi decision making ito Kung papaganahin natin palagi yung puso natin, there are times na minsan nananalo yung puso pero yung resulta ay negatibo. Diba? So para sa akin, boyfriend, girlfriend pa lang naman kayo. And alam ko naman na mahal nyo yung isa't isa. Pero hindi natin alam kung kayo na ba forever. Diba? So para sa akin, eto lang yung iiwan kong sa'yo. Hint sa'yo na pwede mong maging sample, 'di ba? Kasi kung papag-abroadin mo yung boyfriend mo at pinayagan mo siya at kung okay ka naman sa family ng boyfriend mo, kung close ka sa family ng boyfriend mo, mas matatakot pa yan na magloko kasi alam niya na merong family niya na nagbabantay, 'di ba? Meron siyang bantay Alam mo 'yon. So kung para sa akin,
Kung close ka naman sa family niya at kung may tiwala ka naman sa kanya, payagan mo na siya, di ba? Kasi kung magiging practical tayo sa buhay kabarangay, and Shane, bilang isang babae, kailangan natin maging practical. Kasi tayong mga babae, kalimitan, nasa bahay lang tayo. Lalo na kapag nagkapamilya na kayo, darating yon. At darating din yung araw na mabubuntis ka. So, ilang months ka rin na nasa bahay lang nun. Diba? So, kailangan may mag-provide ng pangangailangan mo at ng magiging anak mo kung sakali man na kayo talaga. 'Di ba? Kailangan nating maging matalino sa pagpili. Maswerte ka dito sa boyfriend mo kasi ang iniisip niya ay para sa future nyo at sa family niya, 'di ba? Maswerte yung mga kabarangay natin na merong karelasyon na very family oriented, na inuuna palagi yung pamilya, 'di ba? Na mga breadwinners. Maswerte yung mga jowa nila na ganun kasi alam na nila kung paano mag-handle ng isang pamilya at alam nila kung paano pahalagahan yung pamilya na buo na, 'di ba? So para sa akin, payagan mo siya, magtiwala ka lang talaga sa kanya kasi hindi naman natin alam yung mga darating pang mas magandang opportunities. Malay mo, 'di ba? May mas magandang opportunities na kakailanganin niya ng kasama and pwede na ikaw yung sumama sa kanya, 'di ba? Maswerte ka na yung mindset ng boyfriend mo para sa future na kaagad. At sa future, sabi nga ng kabarangay natin, kasama ka dun sa future na sinasabi niya, 'di ba? So para sa akin, payagan mo yung boyfriend mo, 'di ba? Kung hindi mag-work yung relasyon mo, wala tayong magagawa doon. Pero kung mag-work yung relasyon yung dalawa, mas maganda 'yon. Huwag kang matatakot sa long distance relationship. Yes, very risky siya kasi maraming possibility na pwedeng mangyari. Pero kung may tiwala kayo sa isa't isa at kung bibigyan ka ng assurance ditong boyfriend mo na hindi siya magloloko at wala siyang ibang gagawin kundi mag-focus sa trabaho, at kung hindi kayo mawawala ng communication sa bawat isa, siguro naman hindi mag-fail yung relationship nyo bilang long distance relationship, 'di ba? So magtiwala ka lang, kabarangay. Nagtiwala ka nga na naging boyfriend mo siya, yun pa kayang aalis siya, 'di ba? So isipin mo na lang na para rin sa future nyo yan. Thank you so much sa pagpapadala ng letter dito sa programang Talk to Mama. At syempre sa mga kabarangay natin, maraming thank you po sa pagsama kay Mama Donna. Shoutout po sa lahat ng mga kabarangay nating nakatune in pa rin sa atin ngayon. 2:56 in the afternoon. Abangan nyo po mga kapuso, mga kabarangay. Nako, susunod na po ang programang Triplay. Dito lang po yan sa Barangay FM. Paalam!